Ang pambansang sinasyaron tuwing may handaan na lumpia. Paborito rin ng mga Angolan national na sina Meli at Calvin na certified Pinoy food lover. It exceeded my expectations. Full-blooded Koreana pero ang punto Batangueña. Ito yung punto, para kang laging galit. Nagigets ko na yung ibig sabihin ng mga tao na ikay palaban. Ganito lang eh. At mga Japanese kayang gawin ng lahat. Mapatunayan lang ang kanilang pagiging Noy Pig. Lahat ng yan ibibida natin ngayong gabi. I wonder bakit kaya ang ilang mga foreigner pinipili at niyayakap ang pagiging Pinoy. Ang lumpia, isa sa mga paboritong Pinoy food ng mga banyaga. Kapag may handaan, ito nga raw ang madalas na sinesyaron o tinitake home. Pero dito sa handaan sa Caloocan, kahit walang party, mabenta ang lumpiang Shanghai. At balita ko, hindi lang 2, kundi 8 klase ng lumpia ang itinitinda nitong si Darwin, ang tinaguri ang Lumpia King ng Caloocan City. Noong una, karaniwang lumpiang Shanghai lang daw ang ibinebenta ni Darwin. Pero dahil hilig talaga niya ang pagluluto at dala na rin ng pagiging likas na malikhain, ngayon 8 klase na ng lumpia ang kanyang itinitinda. Mayroong pork, chicken, embutido, maling, tosino, longganisa, isda at gulay. Dahil dyan, kumikita lang naman siya ng 11 hanggang 12,000 pesos kada araw. Baka pwede mo naman i-share sa amin ang sikreto mo, Darwin. Sabi po nila, may gayuma daw po eh. Ang ano ko naman po, kaya siguro nila pinipilahan kasi mura, malaman, pangmasa talaga. Sa gitna ng inflation, hindi ko talaga tinaas ang presyo ko kahit na mataas pa ang bilihin. Kasi gusto ko nga na makakakuha ng mura ang mga tao. Good job ka riyan, Darwin. Kaya naman pala hindi ka iniiwan ng iyong loyal customers. Masarap po at unique po siya kasi marami po siyang flavor na pagpipilian. Maganda po yung combination ng pagka-crunchy tsaka nung pagka-lasa po. Ang tinda ko po kasing lumpia, katulad ko, pangmasa. Nagsimula ang ideya ni Darwin na magbenta ng lumpiang Shanghai dahil kapag daw mayroon silang handaan, ito ang madalas na blockbuster. Naganda ako niyan. Nakita ko na yan lagi ang kinukuha ng mga tao. Binubulsa pa. Tulong-tulong ang pamilya ni Darwin sa negosyong ito. Simula sa paghahanda ng mga sangkap, sa pagtimpla ng kanilang espesyal na sausawan, hanggang sa pagbabalot ng lumpia. At para husgahan ang trending na Popoy's Lumpiang Shanghai, makakasama natin ngayong gabi ang Angolan national na si Meli Chi, isang food vlogger. Iba't ibang bansa na ang kanyang napuntahan, kabilang ng France, Turkey at Italy. Ang TikTok account ni Meli, #food and travel goals. Kaya ang followers niya umabot na sa 320,000. At ang isa raw sa kanyang mga paborito, Pinoy food. Hi mga pa-wonder! Samahan niyo ako to taste the best lumpiang Shanghai of Caloocan City! I have tried lumpia. I don't think it was the same lumpia that you're referring to, so lumpia in Shanghai, because I don't eat pork. And so it was some type of, I don't know if it was vegetarian or beef. Mukhang hilig talaga ni Meli ang mga pagkaing Pinoy. Eto nga't umistop over pa siya sa iba't ibang street foods na kanyang nadaanan. So much, Ate Michelle, but right now we're gonna try Kuya Darwin's famous lumpiang Shanghai. So I see Kuya Darwin right there. Hello! How are you po? Kuya Darwin, I've learned so much about your lumpiang Shanghai. Like, it's been super popular. Swear, they said it's the best lumpiang Shanghai in Caloocan, if not the whole Philippines. So I said, if it's the best, let's try it, diba? What type of lumpia do you have? 8 flavors. 8 flavors of lumpia. Opo. Which type of lumpia do you have? Giniling, isda, manok, longganisa, tosino, maling, Wow. embutido, Aha. at toge. That's amazing. I understood half of that. Mukhang mapapalaban sa Inglesa ng ating Lumpia King. Ano, Darwin? Kaya pa? I think that's more
Can you try? Oh my god, I'd love to. This is so exciting. Okay, oh, it's a little hot. So what do? We just flip them over? This is so exciting. This looks so great. They have red in it. What's this red? Fish. Ah, so you have the mark. Okay, green is? Maling. Maling. What's maling, kuya? Pork luncheon. Pork. This is amazing. Look at this. They have so many varieties and Kuya Darwin marked them so that he doesn't give you the wrong lumpia. Because I've heard so much about your lumpia in Shanghai, I'm expecting it to be the best, Kuya. Isa lang first po, Kuya. Tikiman time na. Ano kaya ang hatol ng ka-wonder nating taga-Angola? So good. So good. Thank you, thank you. It exceeded my expectations. That one's the? Okay. What's that? That's fish. Yeah. This looks so good already. I mean, look at how gold it is. It's super, super gold. Everyone really come and visit Kuya Darwin's stand because I can approve that this is the best lumpia I've ever tried in my whole life. Kuya Darwin. Thank you so much. Thank you. Talaga namang approve na approve kay Melly ang lumpiang Shanghai. Bukod sa malinamnam na laman, ang isa pang susi para sa blockbuster na lumpia Shanghai, ang malutong na balat. Dito raw eksperto ang ka-wonder nating sina Jemar at June. Formally, taga-ano talaga kami, taga-Tubong Bicol. So, nakarating kami dito. Siyempre, naghanap kami ng pwesto. Bukas sa kanilang pwesto na ito sa palengke 24/7. Madaling araw pa lang, gumagawa na sila ng lumpia wrapper na ibinebenta nila sa maghapon. Sa paggawa ng lumpia wrapper, una munang ilalagay sa banyera ang harina. Lalagyan ito ng asin, mantika at tubig. Sa una, huwag mo munang ibubuhos lahat. Tatansyahin mo muna kasi yung kunat nun. Hahaluin ito at imamasa hanggang sa lumapot at maging sticky ang texture. Kung sa isang sako, kailangan, tayo mo pa nag-gym nun o nagbubuhat ng dumbbell o barbell dito. Kaya kailangan dito, physically fit yung mga nagmamasa. So, katulad ko, physically fit tayo. So ngayon mga ka-wonder, ready na to. Ito ka talaga hinahanap namin, yung ganito. Kapag dumidikit na sa kamay, pwede na itong lutuin sa pugon. Pagkatapos gawin ni Jemar ang dough, si June naman ang nakatoka sa pagluluto. Una po, yung pagdampot. Kailangan po yung tamang paraan ng pagdampot. Kailangan po mahawakan nyo po yung harina ng tama. Kasi po, pag pinunas nyo po siya na hindi tama, malalaglag po siya. Ang sukat ng lumpia wrapper, tansya-tansya lang. Sanayan lang. Bago ko po na talaga na perfect, mga 1 month. Ang lumpia wrapper may iba't ibang sukat. Small, na kadalasan daw ginagamit sa lumpiang Shanghai. Medium, para naman ito sa lumpiang toge. At large, na kadalasan ginagamit sa turon. Para kina Jemar at June, hindi lang daw sa pagluluto nakasalalay ang pagiging malutong ng lumpia, kundi sa mismong pagkakagawa ng wrapper. Ganyan po makinis. Ganyan po siya kakinis. Walang bubbles, walang mga buo-buong harina. Tapos pare-parehas po ang size. Kaya sa isang araw, nakakalima hanggang 6 na sako sila ng harina at nakakagawa ng mahigit kumulang 15,000 piraso ng lumpia wrapper. Pero I wonder, ang estilo ng mga Pinoy sa paggawa ng lumpia wrapper, kaya bang matutunan ng isang foreigner? Ito ang challenge natin sa ka-wonder nating si Calvin, isang Angola national na 8 taon nang naninirahan dito sa Pilipinas. My intention it was just to visit the country, and I came here. And what happened is I came because I had a high school friend that was already living here. He kind of told me about the Philippines, and then when I came here just for vacation, I decided to stay. Ang isa raw sa mga rason kung bakit niya napagdesisyon ng manirahan sa Pilipinas ang nagsasarapan nating street food. Okay, salamat po. Kaya ang kanyang pagkahilig sa Filipino street food, ipinopost din ni Calvin online. Isaw, goto, sisig at kung ano-ano pang street foods ang kanyang sinusubukan.
At isa nga sa pinakapaborito niya, ano pa kundi lumpia. Pero ngayon, hindi lang kakain si Calvin, kundi siya mismo ang susubok na gumawa ng lumpia wrapper. Marunong kaya siyang gumawa nito? Sa pagbabalik ng Ngayon, hindi lang kakain si Calvin, kundi siya mismo ang susubok na gumawa ng lumpia wrapper. Marunong kaya siyang gumawa nito? No, I don't have an idea. But I know it takes a lot of work. Let's do it, game. Because for me, it's like, that's why, my channel is No Fear Lifestyle, because I want to try everything. Time out muna, Sticky Man, dahil ang challenge namin kay Calvin ang matutong gumawa ng lumpia wrapper. Hello, Mangaka Wonder. I'm here to take the Lumpia Wrapper Challenge. So, let's go. Hello, Kuya. Hello, sir. Kumusta? Okay lang. Ano ginagawa mo? Gumagawa ng lumpia wrapper. So guys, I'm here with Kuya June here in Farmers Market in Penaflo Lumpia Wrapper. Yes. And he is the master of lumpia here in the Philippines, let's say that. So he will be teaching me today. Ang unang ituturo ni June ang tamang paghawak ng lumpia wrapper dough. Okay? Get the dough like this. Yeah. Put it in. Hold Okay. like this. Get it again, do it again. You put it like this. Yeah. Like this one. Oh my God. And- For how many years have you been doing I this? 13 years. 13 years. Okay, and it will just take me one day to do it. Okay? Struggle is real, pero go Calvin! Kaya mo yan! Okay. Roll. Roll. Yeah. Yes. Only one. Pull it. Another one. Guys, I did the first one. First one. Okay, another one. Wow. You see, I'm already getting it, okay? Another one. Wow. This is mesmerizing, guys. Oh my God. I love this. Oh my. Okay. Ngayong nakuha na ni Calvin ang technique kung paano ito iluto, oras na para sa real challenge. Ang challenge, kailangan makagawa ni Calvin ng 14 na lumpia wrapper sa loob ng 1 minuto. And what do I get if I do 14 in 1 minute? I will cook lumpiang Shanghai for you. Okay, let's do it. Yes. 1 minute starts now! Go, Calvin! Okay. Isa lang. Dalawa. Tatlo. Apat. 5. Okay. Oh my God. How many? Put it there. Now we're gonna count, guys. Hopefully it's 40, okay? 2, 3. Oh my God. 4. Okay. Circle. Okay, you see? 5, 6, 6. It's almost there. It's almost there. It's almost there, Quest. 8, 8, 9, 9, 10. 4 more. 4 more. 11, Okay, Kuya. 12, No. 13, 14 pieces. Yeah! I did it 14. Ito po yung gawa ko. Okay. Yes, yung gawa ni sir. At syempre, ano pa nga ba ang gagawin ni Calvin sa mga nabuo niyang wrapper kundi ang magluto ng lumpia? Crispy. I like the veggies inside. Oh my God. Super juicy, guys. Gustong-gusto ito ng mga foreign sa atin kasi kakaiba. Unang-una, yung kakainin mo siya ng malutong and then yummy inside, no? Masarap at malinamnam yung matitikman mo doon sa loob. At napaka-convenienteng kainin, hindi siya malurit kainin, no? Kukuhanan mo lang siya and bite size. Yung pagtangkilik ng mga foreigners dito sa ating mga pagkain Pinoy, pagpapakita ito or manifestasyon na tayo mga Pilipino ay may magandang inihahain ng mga pagkain, hindi lamang sa ating panlasa, kundi sa panlasa pa rin ng mga taga-ibang bansa. Ano ang kaya mong gawin para mapatunayan ang pagiging Pinoy? Ang mga Japanese national na ito, hindi raw magpapatalo at
pagpapatuli. Ang Japanese vlogger na si Iwa, hindi man dugong Pinoy, 100% pusong Pinoy naman daw. Ang pagmamahal nga raw niya sa Pilipinas umabot hanggang sa pagpapatuli. Yan ang trending prank video na ginawa ng kanyang mga kaibigang Hapon na si Rio at Hiro na umabot ng 10 million views. Di ba halos lahat ng mga lalaki dito sa Pilipinas tuli? Pero sa Japan, yun, support nga yung mga Hapon. So inisip ko, since yung goal nila, they want to be a Filipino, di ba? And kahit Japanese na pusong Pinoy, for me, pag hindi sila tuli, hindi yun Filipino. So today, papatuli natin yung isang friend ko si Iwa. Dito kasi sa Pilipinas, bata pa lang, Operation Tuli na. Kaya naman si Iwa, pumasa. Masakit pa po? Siyempre takot ako. Then, ayaw ko solo. So, I bring to Dio. Sa surgery. Yes. Then, hawak ng kamay. Like that talaga. Yes. Sakit! Yes. Siyempre masakit. Siyempre masakit talaga. Yung anesthesia. Madami, no? How many, Tusok. Tusok? Tatlo, apat. Yes. Ang dami! Pero still masakit talaga. Yes. Ngayon, si Iwa, proud tuli na. Pinoy na ako! Mabuhay ang bagong tuli! Kaya naman sa tulong ni Rio, sina Iwa at Hiro, lumipad papuntang Pilipinas para muling magsimula. Hindi ako scared kasi matagal ng friendship kasi Pagdating sa Pilipinas, from driver to instant vlogger, ang naging mission nga raw nila, Our content is Japanese becoming Filipino. Of course, them to be a Filipino parang, of course, from zero talaga. So they have to explore words, food, everything. Ako sobrang mahirap Tagalog. So when I came to in the Philippines 2022 February, that is my first time. So my skill of language, English baba, sobrang baba, and then also Tagalog zero. That's that. ang kanilang araw natutuhan kung sa Japan, chopsticks ang pangunahing kubyerto sa pagkain. Dito naman sa Pilipinas, kamayan is in. ito, libre ba to? Yes. Oh, Maji? Mas masarap libre. Here in the Philippines, use kamay. Kamay. Oh, Yeah. kamay. Pero, don't forget hugas. Hugas. Kain tayo? Okay, kain okay na. po. Itadakimasu! Itadakimasu! Wow. Kung sa Japan dapat magbow kung babati sa iba, lalo na sa nakatatanda. Sa Pilipinas, mano po lolo at lola. May mga pagkakaiba man, marami rin daw ang pagkakatulad. Kung sa Pilipinas, pag nakabangga ka ng ibang tao, sorry lang sapat na. Abay, ganoon din naman daw sa Japan. At ang paboritong pagkakapareho raw ng magbabarkada kagaya nila, mahilig din tayo mga Pinoy kumanta. Kaya naman ang Japanese trio, bumuo dito sa Pilipinas ng sarili nilang banda. Si Iwa bilang drummer, si Hiro naman sa guitar at si Rio ang kanilang lead vocalist. Pero ang mas nakamamangha, ang unang single ng Japanese trio, purong Tagalog. Akalain mo? Nag-iisa sa aking kwarto, hinintay yung tawad. Ngunit bakit ganon, di mo pinapansin? We just released our first single, Cocoa. Most of the comments, they like it. We already have like 200,000 views on YouTube. And then the comment section is like, wow, Tagalog pero parang anime. Like that. Sana ay makita mo rin ang aking tunay na nararamdaman.
Dahil sa sipag at dedikasyon ng kanilang grupo, ang Sky Garden nagkaroon ng pagkakataon na mag-record ng kanta kasama ang kapuso actress na si Jillian Ward. それでも僕は君を思うから。 Ang isa rin sa kanilang miyembro na si Ryo, naging parte naman ng hit series na Pulang Araw. Na baka mapahamak rin sa gaya ko. Kung gano'y, maghanap ako ng kares na mag-atid sa'yo. Ika nga nila, ang pagka-Pilipino minsan wala sa dugo, kung hindi nasa puso. Gaya ni na Rio, Hero at Iwa, na hindi man 100% dugong Pinoy, handa namang yakapin ang kultura ng bansang itinuring na nilang pangalawang tahanan. Totoong nagmamahal sa'yo. Full-blooded Koreana pero ang accent Batangueña. Kapag pala ganito yung punto, para ka nga laging galit. Nagigets ko na yung ibig sabihin ng mga tao na ikay palaban. Ganito lang, hindi man ako galit. Ako yung nagsasalita laang. Abangan sa pagbabalik ng I Wonder. Mga ka-Wonder, mahilig ba kayo sa K-pop o K-drama? Marami sa atin nangangarap makapunta sa Korea. Pero paano kung isang Koreana naman ang lumipad sa Pilipinas at namuhay bilang isang Batangueña, gaya ng ginawa ng ka-Wonder nating si Juwoni? 안녕하세요. 좋은 저녁입니다. 잘 지내시나요, 아이원더 시청자님? Ano raw mga ka-Wonder? Translator please! Magandang gabi po sa inyo. Kamusta po kayo, mga ka-wonder? Tama ang dinig niyo mga ka-Wonder, si Jowon Kim, isang 100% Koreana. Try po natin yung puto bumbong na pinili ko. Pero kapag nagsalita, Pinay na Pinay. Sa galing niya magtagalog at may punto pang Batanggenyo, mapapasabi ka ng taga saan ga ire? Kapag pala ganito yung punto, para ka nga laging galit. Nagigets ko na yung ibig sabihin ng mga tao na ikay palaban. Ganito lang, hindi man ako galit. Ako yung nagsasalita laang. 2002 nang lumipat ang pamilya ni Juwoni sa Pilipinas mula Korea para dito manirahan. Sa Batangas na nga raw siya lumaki, nag-aral at natutong mahalin ang kulturang Pinoy. Yung dad ko po yung nagtatrabaho dito. Yung dad ko po, nagtatrabaho lang po siya sa isang clothing manufacturing factory. Habang nagtatrabaho ang kanyang tatay sa Pilipinas, si Juwoni, dito na rin pinili mag-aral mula elementary hanggang kolehiyo. Ngunit gaano man niya kamahal ang Pilipinas, kinailangan daw niyang bumalik sa Korea nang matapos ang kanyang student visa pagka-graduate sa kolehiyo. Kaya ko bumalis ng Pilipinas. Dito yung bahay ko Nakakaranas po talaga ng homesick dun sa Korea kasi wala ako dong friends na kinalakihan ko ever since bata. Wala din yung parents ko. Sabi nga po nila para daw po akong OFW. Kaya naman kung may pagkakataon ang ating Koreanang Batangueña, umuwi sa tinuturing niyang tahanan, ang Pilipinas. Hindi pala siya tubig. Sa Christmas po kasi sa Korea, pang ano po talaga siya, pang magjowa. So couples holiday po siya. Halos katumbas niyo na rin yung Valentine's Day. Parang wala kaming ginagawa sa Korea tuwing Christmas. Matay po kami ng simbang gabi. Kaya kung bibigyan daw siya ng pagkakataon, sa Pilipinas na raw sana niya pipiliing manirahan. 사랑해요. mahal ko kayo. Nakita natin kung paano hindi lang mga Pinoy kundi pati mga banyaga ang yumayakap sa ating kultura at tradisyon. Mula sa lumpia lovers na sina Melly at Calvin. Sa bandang Sky Garden na niyakap ang Pinoy music. At kay Juwoni na itinuring ng tahanan ng Pinas, lahat sila certified Pinoy at heart. Ano mga ka-Wonder, kung may mga topic po kayo na gustong pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. I-follow niyo po ang aming mga social media accounts. Ako po si Empoy Marquez. Paano po magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV at ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder!